Gusto na makita na ganito. Pagka mga special event mo talaga, this is the very special. Special para sa akin to. Isa ito yung pagpapala na natanggap ko sa buong buhay ko na hindi ko makakalimutan. Ito yung first time tayo mga kanya-kanyang tinatago. Kumbaga, may problema tayo. Pero bago natin yung pinakatago natin, is not to ba tayo nagkakaroon ng problema. Yung problema na minsan hindi natin kinakaya, yung problema na minsan iniiyak natin sa tao. Meron ko ba rito lahat yun? Meron tayo na. Pero bago simulan, gusto ko i-share ko dito sa Mateo, chapter 11, verses 28 to 30. Ito po sa 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at mabibigatan, lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ng kapahingahan. Tayong mga tao is more on lumalapit tayo sa mga magulang natin. Mga tao rito, totoo yun, lumalapit sa magulang natin kasi sila yung pinakaunang or sila yung parang nilalapitan natin sa lahat ng mga problema meron tayo. Bakit? Sa tingin niyo bakit? Bakit sila yung nilalapitan natin noong una? Kasi sila lang yung pinagkakatiwalaan natin, di ba? Sila din yung pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin. Di ba sabi nga sa Proverbs 22:6 na ituro sa bata ang dapat niya nakaroon upang sa kanya paglaki hindi niya tumalilimutan. Kumbaga sino yung pinapaano doon? Yung parang pinapahiwatig naman. Siyempre yung mga magulang natin. Kumbaga sila yung unang nalapitan ng Diyos na pagka nagkaroon ng araw ng pag-uukol, ano sasabihin ng Diyos sa mga magulang natin? Di ba ang sasabihin nun is, anong ginawa mo sa batang to? Ano yung ginawa mo sa batang pinagkaloob ko sa'yo na pinagkatiwala ko sa'yo? Kumbaga pag yun yung sinabi ng Diyos is, anong masasagot ng magulang natin? Tayo mga kabataan is, ano tayo matigas ang ulo natin, unang-una yon sa lahat ng kabataan. Pero mas mainam na sumusunod pa rin tayo. Dito kasi sa mundo is ano tayo pagka sinusunod natin yung mga kabuluhan is, hindi tayo nakapailala sa Diyos. Pero sabi nga, alam niyo ba yung example ko? Lagi kami na-example pagka nakasin ako sa mga evening watch or evening watch. Na-example ko, alam niyo yung pasok na minumol sa tubig, yung pinapaikot. Alam niyo ba yun? Di ba yung may gano'n? Tapos, pero yung paso na kasi na yun, pagka binabasa mo, di ba nag-umol? Kanyari, parang perfect kasi yung pagkaikot na dapat eh. Pero pagka nasira yun, ano mangyayari? Back to zero. Kumbaga, pag once na nasira is or nasira yung uso ng paso, uulitin yun. Hindi siya ipagpapatuloy, di ba? Kasi ang gagawin ang mangyayari ito kasi pagka pinagpatuloy is pangit. Pangit yung kakalabasan. Pero, sabi nga dahil, sinisira yung paso, kumbaga pag nasira ng una, pipirat, tisrain ng gano'n, babasahin ulit, imumul ka ulit ng panibago. Kumbaga pag minumul tayo, masakit. Masakit ang disiplina, tanggapin natin sa sarili natin yun. Kasi bakit? Nakakapagbitaw ang mga magulang natin o ibang tao ng mga masasakit na salita, pero ito'y dapat tinatanggap sa puso-isip natin. Isa mo, ano ba yung pananampalataya para sa atin? Sa tingin niyo, pag nananampalataya po tayo, maliligtas agad tayo. Pagka makasalanan po ba yung isang tao, maliligtas? Sa tingin niyo, kung makasalanan yung isang tao, maliligtas po ba tayo? Depende. Oo, hindi. Maybe, English niya, yes or no. Pero tayo is maliligtas tayo. Di ba sabi sa, ano yung pinaka-famous verse sa Bible? John 3:16. Ano nakapaloob doon? Binigay niya ang kanyang kain sa isang bugtong na anak upang kung sino sumampalataya sa kanya, di mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sabihin natin kaaway ko isang tao, maliligtas lang siya pagka pinagkaloob ko yung anak ko, pinakamamahal kong anak. Ibibigay ko ba yun sa taong kaaway ko? Hindi. Bakit? Sino ka ba? Who you? Sabi nga sa English, di ba? Special yun, who you? Pero sino ka? Bakit ibibigay sa yung anak ko kung ganito? Kung mga kaaway ko, tapos bibigay ko na si anak ko. Pero ang Diyos iba. Lahat tayo kaaway ng Diyos. Amen. Amen po ba? Tulog na ata. Lahat tayo is kaaway ng Diyos. Pero ang Diyos, binigay niya kanyang kain sa isang bugto ng at sino yun? Si Jesus. Kumbaga, masarap sa feeling na pagka nakakarinig tayo ng mga word of God kasi. Di ba nga sabi sa Matthew 4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita na namumutawi sa ating Diyos. Kumbaga, tayo kasi physical tayo kumakain tayo ng mga kanin. Solve ka na pag mataba ka na sa pagka sa physical. Pero paano mataba ka nga physical, pero lutang ka naman sa mental, or lutang ka sa spiritual. Kumbaga kahit sabi upayat yung isang tao, pero yung spiritual niya napakataba or napakalawak ng kanyang kaisipan. Pero tayo kasi mga tao is hindi tayo, ang nakapalibot sa atin yun is mga mundong bagay. Yung mundong na madilim. Di ba yung ilaw at asin? Di ba nasa Bible yun? Kalimutan ko lang sa verse, pero yung sabi ang ilaw at sa ating Diyos. Tama po ba yun? Sa ano po ba?
sa bahay, ano yung nagpapaliwanag? Ha? Hindi pa nanay? Hindi nanay. Ilaw. Yung ilaw nagpapaliwanag. Bakit? Para makita mo kung saan ka pupunta, nakita mo kung ano yung kukunin mo, makita mo kung saan direksyon ka patungo. Ang Diyos, siya yung direksyon natin kung saan tayo patungo. Amen. Amen. So, sige tayo baka, ito yung plano na minsan babalik ko, minsan i-stream. Alam mo, isang lumalamoy sa tubig. Yung isda, di ba yung isda gumagano? Pag ganun yung langoy niya. Wala nakikita natin pag ganun. Ganun yung plano natin, na yung isdang nasa tubig. Alam niyo ba yung puno na yan? Di ba hindi yung nababali? Yung ben, pag binan mo siya, hindi siya magagano, di ba? Bakit? Dahil sa cell wall. Pero hindi tayo mag-aaral ng science. Kasi mag-aaral tayo ng science dito eh. Kumbaga dito, sabi dito si Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano na magtutulad sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Yung planong sabi sa mga taga-Efeso, chapter 2, verses 8 to 10, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. May pananampalataya po ba tayo? So pagka wala akong pananampalataya, hindi ako maliligtas. Exactly. Yun nakalagay sa Bible. Yun nakalagay sa Bible na pag wala akong pananampalataya, hindi ka maliligtas. Ayun na, pananampalataya or pananalig. Isa lang yun. Mas pinabawal na term yung pananampalataya. Sa loob ng Diyos, ang hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Sabi nga sa Jeremiah 21:11, batid ko lubos ang mga plano ko. Ang Diyos, plano. Plano niya sa atin. Hindi ito bunga ng iyong magawa, kaya walang dapat itong malaki ang sinuman. Sa mata ng Diyos, ako tsaka si Elon Musk, hindi kami pantay. Ha? Sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo lahat. Gano'n man kayaman, gano'n man kahirap, kahit yung pinakamayroon dito sa buong mundo, itapat mo kay Elon Musk, sa mata ng Diyos, pantay-pantay lang tayo. Amen? Sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos. Niligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iumpol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ayan ang layunin pinili ng Diyos para sa ating doong una pa man. Ano nakagawa ng kasalanan? Sa unang 5-10 utos, sino yung nakagawa ng perfect? Yung walang nagkamali. Unang 5. Una, ano yung una? Una, wala kayong Diyos maliban sa akin. Pangalawa, huwag kayong gagawa ng Diyosan. Pangatlo, huwag niyong gagamitin ang walang kabuluhan. Huwag niyong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pang-apat, English. Remember the Sabbath. Pang-5, igalang mo ang iyong kapatid.